Hello, magandang araw sa inyo mga ka-farmers. Ayan, nandito kami ngayon sa farm February 27, 2024 at naglilinis kami ni Teacher Rhea. Yan yung mga dati kong kulungan ng native na manok at yan yung manok na puti. At ngayon, naisipan namin na mag-alaga muli ng manok. Pero this time, iba naman. Ang aalagaan namin ay mga paitlugin. O kaya pinili namin ang Rhode Island chicken na breed ng manok upang ito ang alagaan. At syempre, preparation muna tayo. Dapat linisin natin yung lugar bago natin pagawan ng kanilang bahay na tutuluyan. Kaya samahan nyo kami sa video na ito at nang may share namin ang aming mga pinagdaanan, ang aming ginastos simula sa pagbili ng sisiw hanggang sa mangitlog na sila. Meron naman din kasi ako experience sa pag-aalaga ng manok dati kaya ito sisiw ang in-order ko from Sir Vincent Precioso. So malapit lang siya kaya pinalalamove ko na lang. At para sa una naming video ng tungkol sa Rhode Island chicken ay syempre uunahin ko yung topic na magkano nga ba ang nagastos namin dito sa pagpapagawa ng aming chicken house o chicken coop. So dito makikita nyo yung ginastos namin sa materyales at syempre kasama na yung labor. Wag nyo titipirin ang pabahay ng inyong mga manok dahil dyan nakasalalay kung gaano magtatagal ang inyong mga manok at ang kanilang health. April 2024 kami nag-start at syempre hindi ko na muna kinover yung pagpapalaki ko ng mga sisiyo. So pagdadaanan natin yan o tatalakayin natin sa iba pang mga videos natin. Yung makikita nyo dito ay mga 3 months old ko na Rhode Island chicken. So ayan, yan yung first time na palalabasin natin sila upang sanayin na natin sila sa environment kung saan naaarawan sila at makakapagkaykay na sila ng lupa sa labas ng kanilang kulungan. Yan nga palang kanilang kulungan o yung bahay ng manok nila ay lupa din ang loob at para mas madali nilang makaykay ang mga pagkain nila. Nilalagyan ko rin pala ng ipa o rice hull yan para syempre yung mga dumi nila ay mas madali kong malinis. Isang paraan din yun para hindi mangamoy ang dumi ng iyong mga manok. At ito na nga mukhang okay naman sila sa labas at mukhang makaka-adjust sila na mabilis dyan. Habang lumalaki sila, syempre na-identify mo na kung sino yung lalaki at sino yung babaeng manok sa kanila. At syempre, gugustuhin natin na babae yung mga lumabas. Ayan. Pero dahil nga syempre sisiw natin binili, hindi naman natin masasabi o wala tayo pang ganong karanasan upang i-identify yun. Tsaka ang pinakiusap ko na lang sa binilang ko ay kung maaari, babae ang i-deliver. At ayan, enjoy na enjoy ang aking misis sa pagpapatuka ng ating mga manok. Ayan, tatapatin ko kayo mga ka-farmers ha. Ang binili namin ay 30, so may bonus na 3. So nakatuloy lang ay 22 na heads ng ating manok na syempre nagkamali din tayo sa pagpapakain sa una. Meron tayong mga errors na syempre pag-uusapan naman natin sa mga iba pang videos. Pero yun nga, from 33 naging 22 na lang sila. Meron din talagang mahina yung mga resistensya at syempre ayan, lumalakas lang ang resistensya nila lalo na ngayon na natututo na silang magpaaraw. Nasolve ko naman yung mga problema ko doon sa unang mga pagpapakain. Yan, sa tulong na rin ng mga forage plants natin gaya nito Madre de Agua, gumanda ang kanilang digestive system. At syempre, ito na ang katotohanan. Ayan na. Nung nakikita natin yung mga gender nila, nakita ko na ang babae ay 10 lamang. So, out of 33 na nabili natin, yung iba namatay at yung iba naman ay syempre lalaki. So, ganun talaga, kasama yun sa risk. Kaya naman nag-decide na ako na iihaw na lang silang lahat. Ayoko na mag-alaga. Pero joke lang yun. O yan, nasa school si ma'am eh. April 22 kami nag-start. May, June, July, August. So 4 months. So ngayon ay September na. Mahigit 4 months yan. Nag-start siya mga itlog. Ganito pa yung size ng itlog niya. Ganito rin yung kulay. Yan. O sayang. Wala si ma'am eh. May pasok. Bagyong-bagyo. Ayan, naka-harvest na ako. Mamaya pagdating ni ma'am matutuwa yan. Kasi papakita ko sa kanya ang ating unang harvest ng itlog mula sa ating mga Rhode Island chicken. Ayan. Daming lalaki. Pero okay lang. Lalaki, alam naman natin, pwede nating gawing karne. Ayan, tapos eto mga babae, sila yung ititira natin para mangitlog sila dito. Ayan, ito ang ating unang itlog. Okay, unang harvest. Deliver yan door to door.
Thank you yan kay Zoe and see you. Yung ating vitamins. Uy, may na? Wow! Ganda ng ngiti niyo. Tago mo. Pinulaan pa. Siyempre, bago pa lang yun eh. Lalaki ng lalaki habang tumatagal ang panahon at lumalaki sila. At partida. Tag-ulan pa yan. Napaitlog natin ng tag-ulan at bagyo pa. O, di ba? Ganun tayo. Sumusubok tayo sa worst condition ng ating pwedeng kaharapin. Para malaman natin kung mapagpaitlog tayo ng Tagaraw. Excited. Putek. Maputek. Pasok. Napin mo. Tingnan natin kung malinaw ang mata mo. Wow. Teka lang. Mababasag ko. Kita ko na. Yun, isa. Yan, nag-umpisa na sila. O, pangalawang beses na namin ng itlog. Yan. Tagulan pa yan ha. At syempre para makatipid tayo sa patoka at syempre para makatikim na rin ng mga karne, nagbawas tayo ng konting mga lalaking manok natin. Yan din kagandahan na may alaga kapag kailangan mo meron kang makakatay. At dahil nga nangingitlog na sila, tuloy-tuloy na ang pangingitlog nila, syempre nilagyan ko na rin ng mga pugad na merong konting dahon ng kakawati at nilagyan ko ng ipa o rice hull para komportable sila sa kanilang pangingitlog. Sa wakas, nakaka-harvest na rin tayo. At unti-unti na sila natututo. At ayun. Meron na ulit. Sana araw-araw na yan. Yan, di ba? Sunod-sunod na tayo na araw na sunod-sunod na nakakakuha ng paisa-isang itlog. Yan. Darating ang araw na kukuha na tayo ng sabay-sabay dito sa mga pugad na ito. Compare natin yung mga sizes. Day 1, 2, Day 3. Sa ibang video pala, pakita ko rin sa inyo paano namin nililinis ang mga itlog na to para bago natin ilagay sa ating mga egg tray at itabi. Pag napuno na namin yung tray, mag-start na kami magluto. Ito masaya, September 12, first time na nangitlog ng dalawa sa isang araw. Diba? Nakikita nyo na yung progress nila ng ating mga magagaling na manok. Diba? Parami na yan ng parami. September 13, dalawa uli. Isa, dalawa. Wala pa yung iba. Pa-practice na siya. Oh. Practice na si Teacher Rhea. Susunod, pupuno tayo ng maraming ganito. Yan. September 16, isa, dalawa, tatlo. Tatlo na silang mga itlog. Sige, dumami pa kayo. At ayan, September 18, halos 5 months na ng nung simula tayong mag-aalaga ng Rhode Island chicken. Ay eto na, nakakalima-limang itlog na siya. Yan, sa 8 inahin. Yan, 8 lang yung ating babaeng manok dito. Ay yan, nakaka-harvest na tayo ng palima-lima. So ito'y parami na ng parami. Hopefully. Tapos syempre gaganda pa yan, lalo yung quality dahil ngayon kasing panahon na to ay tag-ulan. Yan, maulan talaga yung klima natin, malamig, di sila makalabas, di masyado mapagpaaraw. So para sa akin, kung kaya natin na yan pumipiyok. Kung kaya natin na magpaitlog sa kanila o mapaitlog sila sa ganitong kondisyon ng klima, lalo na sa tag-init, 'di ba? So siguro problemahin na lang natin pagdating ng tag-init ay yung sakit nila. Yan, yung paano mag-manage ng kanilang mga sakit-sakit. So wag naman sana na tamaan, pero ito, okay naman yan at lagi natin binavitamins ng vitamin C. At syempre, nalo natin ng molasses at Vitamin Pro. Ayun, nilalagyan natin ng electrolytes para hindi sila masyadong ma-dehydrate. Okay, so yun lang. Dito ko natapusin ang video na to. At syempre, ipapakita natin to kay Teacher Rhea habang siya ay nasa school. Ayan, harvestin natin to. Sige natin dito. At ngayon lang niya makikita na naglimang itlog ang ating mga manok. So yun, salamat po sa inyong tiwala at suporta. Yan, subscribe din kayo sa aking channel na Teacher Farmer Ali sa YouTube. Dito po, yan. Madalas na video kayo tungkol sa kambing. At sa Facebook naman ay tungkol sa
halaman. Ayan. Okay, so salamat po muli sa tiwala at suporta. Happy farming! Oh, 'di ba? Nalinis na natin. At nakabawas na tayo. Marami tayong nabawas. 15 plus 4, 19 ang nabawas natin. Kinain na yung iba. Iba dinala ni Mama Pesa, Manila.